Pinarangalan ng pamahalaan ng mga sundalong sumabak sa Zamboanga standoff kung saan ilan sa kanila ang nagbuwis ng buhay. Para sa detalye, balitaan mo kami Waywaya Makalma. Halos 20 araw nagtagal ang Zamboanga Siege. 20 tuwing sundalo, 5 mula sa pulis at inabot naman sa daang-daang sundalo ang sugatan. Kaya naman binigyang pugay ng pamahalaan ang higit sa 2,000 sundalong ipinadala sa Zamboanga. Ang Distinguished Conduct Star Award ang pinakamataas na parangal na ibinigay para sa first batch ng awardees na kung saan ito ay tinanggap ni Lieutenant Colonel Oriel Pangcog na kanyang inalay sa 3 sundalong namatay at sa buong unit ng 1st Scout Ranger. Ikinuwento ni Pangcog ang kanyang karanasan sa Zamboanga at aminado ang opisyal. Sa loob ng 25 taon niyang sundalo, ito na ang pinakamahirap na kanyang naranasan. Tumagal siya because we have to be very deliberate. Dahan-dahan talaga, bahay to bahay. Yung aking guidance doon when the operation started ay house to house, alley by alley, iskinita by iskinita. Noong una medyo okay pa siya kasi parang may magandang daan. Pagdating sa loob, iskinita siya kasi it turned out mga informal settlers pala yung nasa dulo. Bukod dito, pinarangalan din ang ilang sundalong nasawi katulad ni Corporal Eduardo Saking na nagbuwis ng kanyang buhay at mismo ang kanyang anak na si Nicolas Saking kasama ang kanyang ina ng posthumous Gold Cross Medal. Si Marine Private First Class Eduardo Jose naman ay tinamaan ang kanyang kaliwang dibdib at nadali ang kanyang baga. Ayon sa kanya, madaling araw ng September 14 nang makaengkwentro niya ang isa sa mga miyembro ng MNLF. Nung una ay akala niya kapwa sundalo ang papalapit sa kanilang pwesto sa Santa Catalina dahil siya ay naka-uniform. Nalaman lang niya na siya ay kalaban nang marinig niyang nagsalita ng tausog, saka siya sumigaw ng kalaban. Kanya naman napuruhan ang kalaban at namatay ang MNLF na halos 3 di pa lang ang layo nang siya ay barilin. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang body at siya naman ay nawalan na ng malay sa laki ng natamong sugat at kinailangan pang bigyan pa siya ng 9 na bag ng dugo. Sa kabila nito ay itutuloy pa rin niya ang kanyang mandato bilang isang sundalo. Masaya sir, masaya. Yung binigyan kami ng award ni Presidente. Galit ka ba? Sobra sir, kasi yung kabady ko si Lit Castillo sir. Yan ang... Yes sir. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Yes sir. Plus the fact ginawa ko sa Zamboanga. Yes sir. May grabing kuhan sir. Ginawa nila na damage doon sir. Kababayan. Yes sir. Ayon kay General Emmanuel Bautista, unang bugso lamang ito ng pagbibigay ng award sa mga sundalo. Mahigit sa 2,000 sundalo, maliit o malaki man ang papel ay bibigyan ng parangal ng AFP na kung saan ang Medal for Valor Award ang pinakamataas na posibleng igawad sa sundalo. Meron ng 532 na process na awardees. And so far, mga 90 yung formally na award namin. So marami pang award na ibibigay. Sa AFP Day meron. May Medal of Valor po bang makakabilang doon sa mga... Nagdi-deliberate pa tayo. Medyo mahaba yung proseso pag-deliberate kasi ng Medal for Valor. Para naman kay Defense Secretary Voltaire Gasmin, naniniwala siya na patay na si Commander Ustad Javier Malik kahit wala pang ebidensya na siya ay nasawi sa Zamboanga. Ngayon si Malik, I think wala nang issue kay Malik eh. Matagal na lang sinasabing buhay si Malik, but hanggang ngayon hindi pa lang naipapakita. Obviously. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.